kung matatandaan natin ay maaga ang NBA training camp ni Kai Sotto last year at sa May pa lang ay pumutok kaagad ang training camp news tungkol kay Kai at sa team ng Utah Jazz, Dallas Mavericks at iba pang NBA team. Asahan na natin na sa buwan nga rin na ito ay lalabas na naman ang mga update tungkol sa mga invite at training camp ni Kai Sotto. Maraming NBA teams ang nag-imbita dito kay Kai sa training camp last year at kung merong parehong team ang mag-iimbita nga ulit dito kay Kai Sotto sa training camp ngayong taon ay ibig sabihin talagang may interest ang mga NBA team na iyon dito kay Kai at nasa next step na nga ang Wasserman at ito ay ang NBA Summer League Olympic Qualifiers na gaganapin sa magandang lugar ng Latvia at ito ay sa kanilang capital, ang Riga. Nasabi nga ng owner ng Dallas Mavericks na nanonood noon sa workout ni Kai Sotto na maganda ang kanyang performance at naging positibo ang pananaw ng mga Pinoy sa pahayag na iyon ni Mark Cuban. Pero walang call up para dito kay Kai Sotto sa kanilang team sa Dallas Mavericks para sa NBA Summer League at ang paliwanag naman ng owner ng Dallas Mavericks ay isang big man nga rin ang kanilang kinuha sa NBA draft kay naman nawalan ng pwesto itong si Kai Sotto pero ang mahalaga ay may interest pa rin ang mga NBA team sa kanya at nagpakita ngayon si Kai ng magandang laro sa Japan B1B League, mas maganda kaysa sa pinakita niya sa team ng Hiroshima at dito nga rin sa Yokohama nagkaroon ng mga bagong career high record dito sa Japan B1B League si Kai Sotto. Ang Utah Jazz nga rin ang isa sa mga teams na nag-imbita dito kay Kai para sa kanilang NBA minicamp workout at maging ang Sacramento Kings ay inimbitahan si Kai Sotto para sa kanilang training camp last year. Sacramento Kings ang nakikita natin na pwedeng isa sa mga NBA teams na mag-imbita nga ulit dito kay Kai Sotto at malalaman natin ngayong Mayo kung sino nga rin ang unang mag-iimbita dito kay Kai Sotto sa minicamp o sabihin na natin na parang tryout sa NBA ng mga players. Marami ang nagkaka-interest sa height ni Kai Sotto at ngayon ay mas na-develop pa niya ang kanyang strength dahil sa tutok nga rin ang strength and conditioning coach ni Kai sa pagpapalakas ng katawan ni Kai Sotto. Mas lalo na ngayon paparating ang mga malalaking event sa basketball para sa Gilas team at ito ay ang Olympic Qualifiers at NBA Summer League naman para kay Kai Sotto at sinisigurado ng kampo ni Kai na meron itong lakas na kayang-kaya na tumapat sa lakas ng mga players na nasa NBA. Nakita rin natin ang naging pahayag ng isang commentator noon tungkol dito kay Kai at ayon sa kanya ay dapat ang gawin ng mga coaches sa mga players ay tignan ang tamang tira at play para sa kanila nang sa ganoon ay maging epektibo nga rin ng kanilang mga players at ito nga ang eksaktong nasabi niya noon. And you know, Angel, sometimes you know this. Sometimes a guy can have a bad offensive game and you can walk away as a coach or a scout and still feel like he was one of the best players because sometimes the ball just don't go in, but if you're getting the right shots, you're making the right plays, and that's all you can do. Good. Sang-ayon tayo dito at tama nga naman kung tama yung tira at play para kay Kai Sotto ay papasok talaga ang kanyang mga attempt o tira. Kaya nasabi natin na nasa kamay ng isang coach sa NBA Summer League ang kapalaran ng mga players. Kaya nilang palubugin ang mga players at kaya rin nilang pasikatin ang mga ito. Halimbawa na lamang meron kang star player, pinaglaro mo lang ng 10 minutes at walang play para sa kanya ay talagang magmumukhang mahinang player yan talaga sa stat sheet. Ganun rin mahaba ang playing time pero walang play para sa kanya magmumukha pa rin na mahinang player yan sa stat sheet. Pero kung merong play yan at nagagamit sa laro ay magkakaroon naman ito ng magandang laro at stats na makakakuha ng interest ng mga NBA teams. Ang pinakamasamang senaryo pa nga ay hindi paglalaroin ng coach ang kanilang players sa NBA Summer League at nangangahulugan lamang ito na wala ka ng pag-asa na maipakita ang full potential mo sa laro. Coach talaga ang may hawak sa kapalaran ng mga players, playing time at tamang plays pwede nilang ibigay sa kanilang mga players at pwede rin naman na hindi nga nila ibigay ito. Kapag hindi ka naman sumunod sa plays at sa coach, asahan mo na uupo ka sa bangko at mas lalo kang mawawalan ng playing time kaya coach talaga ang nagdadala sa mga players.